Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Elacas at shoutout kay Alberto Lalilian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,451 hanggang 3,455. Akala noon ni Mo Yang, ang mga babaeng sexy lang ang nakakaakit ng atensyon niya. Tanging kapag sila ay nakabihis at nakapilipit ng maganda, sila ay karapat-dapat sa kanyang pabor. Ngunit ngayon, ganap na binabaliwala ni Mo Yang ang kanyang sariling mga ideya. Ang orihinal, si Liu Fang na tulad ng isang babae, ay talagang nagagawang bigyan siya ng puso. Ang mga mapagkunwaring kalakal na iyon, sa karamihan, ay maaaring maghangad kay Mo Yang, ngunit si Liu Fang, ay hayaan si Mo Yang na talagang magkaroon. Ngayon ay tila naiintindihan na ni Mo Yang kung bakit handa siyang talikuran ang posisyon ng Cloud City Boss para kay Liu Fang. Ang ganyang babae ay worth it na isuko niya ang lahat. Anong problema? Hindi nagsasalita. Aaron makita Mo Yang ay nalilito pa rin, hindi maiwasang magtanong. Matapos muling mabuhay si Mo Yang, sinabi niya kay Aaron, mukhang nai-inlove ako sa kanya. Dahil dito, hindi mapigilan ni Aaron na matawa. This is the first time we meet. Binanggit ni Mo Yang ang salitang pag-ibig, na masyadong pinalabis. At itong taong hindi mabilang na babaeng kasama sa gabi, ganoon ba kadaling mahulog ang loob niya sa isang babae? 3,000, hindi mo ako tinatawanan, yung mga babae dati, never akong heartbeat, pero siya, parang iba, mataimtim na sabi ni Mo Yang. Inalis din ni Han Sanchen ang kanyang ngiti. Sa hinaharap, si Mo Yang ay talagang mai-inlove kay Liu Fang. Tila hindi unusual na magkaroon siya ng ganoong performance ngayon. 2 tao squat sa kalye sa tapat ng cram paaralan, Mo Yang sa wakas kinuha ang kanyang sigarilyo, bumalik sa Aaron kamay ng isa. Ito ang unang pagkakataon na hinihit-hit ng Aaron ang sigarilyo ni Mo Yang. Bagamat wala siyang ugali sa paninigarilyo ngayon, hinahayaan niya pa rin itong sindihan ni Mo Yang. At para sa Aaron ngayon, ang paninigarilyo ay hindi nakakapinsala sa kanyang katawan, kaya walang masyadong mga bawal. Ngunit sa mata ng mga dumadaan, ang Aaron ay naninigarilyo sa murang edad, na may masamang impluwensya. Sabi mo, paano ko siya mahuhuli? Tinanong ni Mo Yang si Aaron. Kung magkapareho ang dalawang mundo, maaaring matulungan ni Aaron si Mo Yang na makahanap ng paraan, ngunit sa kasalukuyan, hindi maisip ni Aaron ang anumang posibilidad, dahil pakiramdam niya ay isang himala na makakasama na rin sa wakas ang 2 taong ito. Kung paano nalikha ang himalang ito, hindi maisip ng Aaron. Don't ask me this question. Now I don't think you are worthy of Liu Fang. I don't know how you will be together in the future. Walang awang tinamaan ng Aaron si Mo Yang. Walang anumang opinyon si Mo Yang tungkol dito. In terms of social status, hindi talaga sila magkasya. Paano kaya magsasama ang bulag at isang seryosong scholar? Medyo masakit sa ulo. I'm not interested in other women at all now. Kung hindi ko siya maabutin, I'm afraid I'll lose interest in everyone. Napabuntong hininga na sabi ni Mo Yang. Hindi maintindihan ni Aaron ang damdamin ni Mo Yang. Ayon sa dahilan, love at first sight is just a matter of color, pero mas malabo ang way of description. Gayunpaman, mararamdaman ng Aaron na hindi ganoon kadali si Mo Yang. Sa oras na ito, huminto ang isang puting Mercedes sa tapat ng kalye, at maya-maya ay bumaba mula sa kotse ang isang binata na may hawak na isang bungkos ng mga bulaklak. Biglang napagtanto ni Aaron at Mo Yang, na mga lalaki rin ang kanyang layunin.
Itinapon ni Mo Yang ang kanyang upos ng sigarilyo at tinapakan ang kanyang mga paa. Nakangiting sinabi ni Aaron, tila lumitaw ang iyong mga kakompetensya, at ang pamilya ay hindi karaniwan. Mo Yang isang pares ng nasyang ngipin ay tulad ng, sinabi, maglakas loob na sunggaban ang isang babae sa akin Mo Yang, ang taong ito ay hindi alam kung paano sumulat ng mga patay na salita. Tapos na sabihin, nagsikap si Mo Yang na sumugod sa tapat, bugbugin ang binatang iyon ng walang awa. Bilang boss ng kalsada, ang hands-on ni Mo Yang ay ang pinakadirekta at epektibong paraan upang malutas ang mga problema. Ngunit hinawakan ni Hansani si Mo Yang. Ang pagsasalita gamit ang mga kamao ay ang pinakamadaling paraan sa kalsada. Ngunit sa bagay na ito, hindi ito magagawa ni Mo Yang, kung hindi, tiyak na magdudulot ito ng antipatiya ni Liu Fang. Ang mga kababaihan ay hindi nalulupig ng karahasan. Anong ginagawa mo? Sabi ni Aaron kay Mo Yang. This guy dares to stare at my woman, of course, is to beat him, let him honestly disappear away. Sabi ni Mo Yang isang pares ng natural na anyo. Kung aakyat ka para bugbugin ang mga tao at makita ni Liu Fang, magustuhan ka pa rin ba niya? Hindi siya maliit na babae sa kalsada. Gusto niyang bugbugin mo ang mga tao nang walang taros. Sabi ni Aaron. Ang pangungusap na ito ay parang wake-up call para kay Mo Yang. Oo, si Liu Fang ay hindi maliit na kapatid na babae. How can she like him, na laging nambubugbog ng tao? Pero hindi ko kayang panoorin ang lalaking ito na hinaharas si Liu Fang. Sabi ni Mo Yang na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi sigurado kung harassment, baka magkasintahan na sila, sabi ni Aaron. Dahil sa pangungusap na ito, nagbago ang mukha ni Mo Yang. Kung ang dalawang taong ito ay magkasama, ito ay isang mapangwasak na dagok sa kanya, na hindi niya matatanggap. Aaron, don't make such a joke with me. Di ba sabi mo siya ang makakasama ko in the future? How could she be this guy's lover? Mapait na sabi ni Mo Yang, hula ko lang, di ba? Malalaman ko kapag lumabas si Liu Fang. Ano ang pagmamadali mo? Casual lang sinabi ni Aaron na si Liu Fang, isang intelektual na ipinanganak sa isang scholar na pamilya, ay dapat na napaka-reserved at konserbatibo sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na si Liu Fang ay hindi maaaring magkaroon ng iba pang emosyonal na mga karanasan, kaya kung gusto mo para malaman ang sagot, kailangan mong maghintay hanggang lumitaw si Liu Fang. Kung totoo, papatayin ko ang taong ito, malisyosong sabi ni Mo Yang. Boss Yun Cheng, hindi ito si Yun Cheng. Hindi ka ba natatakot na ang binatang ito ay may background sa Tungyang County? Hindi ko naman masasabi na napaka-influential din niya sa local area. Isa ka bang dragon na tumawid sa ilog at kayang lumaban sa lokal na ahas? Sabi ni Aaron. Nilinga ni Mo Yang ang Aaron. Kung nag-iisa lang siya, hindi siya manggugulo sa Tungyang County, dahil mas alam niya kaysa kanino na si Guo Jianglong ay may katotohanan lamang sa harap ng lokal na ahas. Ngunit sa Aaron sa paligid, ito ay ganap na naiiba, si Mo Yang ay hindi natatakot sa sinuman, kahit na ang batang ito ay ang tunay na pinuno ng Tungyang County. Ano ang tinitingnan mo sa akin para sa? Aaron ay hindi naiintindihan ng magtanong ng paraan, sa iyo, meron bang hindi kayang lutasin? Magkapatid kami. Hindi mo ba ako tinutulungan sa maliit na pabor na ito? Masiglang sabi ni Mo Yang. Aaron ang isang mukha ay hindi makangiti at umiyak, sabihin, Mo Yang, ang iyong walang hiya ay hindi maaaring ilantad ng ganoon kabilis. Hindi mahalaga kung gaano kabilis, hanggat ang oras ay tama, sabi ni Mo Yang. Ang Aaron ay walang imak. Si Mo Yang ay Mo Yang pa rin, hindi mahalaga sa hinaharap o ngayon, siya ay isang walang hiyang tao. Hindi nagtagal, natapos na rin sa wakas ang klase ni Liu Fang. Nang lumabas si Liu Fang sa cram school sa sandaling iyon, halatang alam ni Aaron ang nerbiyos ni Mo Yang, at maging ang paghinga ay naging napakahirap. Bakit ka ba kinakabahan? Tanong ni Aaron. Pwede bang wag kang kabahan? This is my future happiness. Ang mga mata ni Mo Yang ay nag-aatubili na kumurap dahil sa takot na mawala ang bawat detalye ng pagtrato ni Liu Fang sa lalaki. Nang makita ng lalaki si Liu Fang, umakyat siya dala ang mga bulaklak. Nakapagtataka, si Liu Fang ay hindi nagpakita ng anumang kaligayahan, at hindi umabot para kunin ang mga bulaklak. Sa halip, umiling siya at may sinabi, ngunit napakalayo ng distansya para marinig ni Mo Yang. Tama.
Parang hindi sila magkasintahan. Ang malaking bato sa puso ni Mo Yang ay nahulog sa isang iglap, at nakaramdam siya ng komportable. Gusto mo bang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila? Sabi ni Aaron. Nagulat si Mo Yang saglit, pagkatapos ay naisip niya na hindi katakataka na magagawa ito ng Aaron. Curious niyang tanong, anong sabi mo? Sinabi ni Liu Fang sa lalaking ito na huwag lumapit sa kanya sa hinaharap. Imposible sa pagitan nila, sabi ni Aaron. Nang marinig ito, mas natuwa si Mo Yang at sinabing may paghamak, ang taong ito, paano siya magiging karapat-dapat kay Liu Fang. Aaron din ay hindi alam Mo Yang kaya sabihin ng oras, na makita ang sarili, siya ay isang bulag na daloy ng anak, ay karapat-dapat sa Liu Pangil. Gayunpaman, hindi direktang sinabi ni Han Sanchen na siya ay kanyang kapatid sa pag-atake kay Mo Yang. Kahit na tila kakaiba, ang huling resulta ay maganda. Malinaw na tinanggihan ni Liu Fang ang lalaki, ngunit gusot pa rin ang hitsura niya, kaya medyo naiinip si Mo Yang. Dare to his future woman, can imagine kung anong klaseng mood ang magiging Mo Yang. Bukod dito, siya, isang taong nakatira sa kalsada, ay walang gaanong mabuting ugali upang matiis. Sa pagkakataong ito, si Mo Yang sa tapat ng kalye, ang Aaron ay hindi huminto, ngunit sinundan si Mo Yang sa likod. Kapag si Liu Fang ay hinaras, si Mo Yang ay maaaring kumilos bilang isang bayani upang iligtas ang kagandahan. Magandang guro, labis na nag-aalala si Mo Yang sa kanyang imahe sa harap ni Liu Fang, kaya kusa siyang kumilos na parang isang maginoo. Dapat sabihin na hindi sanay si Aaron sa ganitong uri ng ugali kapag nakita niya si Mo Yang. Hindi ka pa ba aalis? Nakita ni Liu Fang si Mo Yang at nagtatakang nagtanong. Ang lalaki, gayunpaman, ay tumingin kay Mo Yang ng may pagkapuot. Bilang isang mangangaso, nakaramdam siya ng banta mula kay Mo Yang sa unang pagkakataon, na parang gusto niyang makipagkompetensya sa kanya para sa biktima. Sino ka? Tanong ng lalaki sa malamig na boses. Teacher, may itatanong pa po sana ako sa inyo. Convenient ba para sa inyo ngayon? Hindi pinansin ni Mo Yang ang lalaki at tinanong si Liu Fang. Bulag ka ba? Syempre she's not convenient now. Be wise, umalis ka sa dinadaanan ko. Hindi nasisiyahang sabi ng lalaki. Narinig ni Mo Yang ang pangungusap na ito, pagkatapos ay inikat ang kanyang ulo at nagtanong, ano ka, kilala ba kita? Malamig ang ekspresyon ng lalaki, at may pangungot siya sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, ano ako? Mas mabuting pumunta ka sa Tungyang County para malaman kung sino si Xiaofu. Payo ko sa iyo na huwag gumawa ng gulo para sa iyong sarili. Panipi, nang marinig ito, halatang medyo kinakabahan si Liu Fang. Mukhang ayaw niyang magdala ng hindi kinakailangang gulo kay Mo Yang. Sinabi niya kay Mo Yang, mas mabuting mauna ka. Ito ang business card ko. Kung may problema ka, maaari mo akong tawagan. Nang kukunin na ni Mo Yang ang business card, nanguna si Xiaofu sa pag-alis nito at sinabing, umalis ka rito, o pahihirapan kita. Sa oras na ito ng Mo Yang, ay napakapinipigilan ang kanyang init ng ulo, ngunit kapag ang business card ay ninakawan ng sandali, Mo Yang sinira out. Hinawakan niya ang kwelyo ni Xiaofu at sinabing, ano ka ba, dare to let me go. Sa pagharap sa mga biglaang pagbabago sa Mo Yang, hindi lamang si Xiaofu ang natigilan, ngunit maging ang mukha ni Liu Fang ay nagbago ng malaki. Bumantong hininga si Han Sanchen. Ang imahe ng pagpigil ni Mo Yang ay ganap na gumuho sa sandaling ito. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Liu Fang tungkol dito. Kung tatanggihan niya si Mo Yang dahil dito, ang kanyang emosyonal na daan ay mahirap tahakin. Galing ka sa ibang lugar. Parang hindi mo pa narinig ang pangalan ko Xiaofu. Ang mukha ni Xiaofu ay hindi nagpakita ng anumang takot, ngunit puno ng ngiti, na nagpapakita na si Xiaofu ay hindi isang ordinaryong tao sa Tungyang County. Anak, kung may kakayahan ka, sabihin mo sa akin. Mo Yang provocative na paraan. Hinawakan ni Xiaofu ang palso ni Mo Yang at gustong kumawala, ngunit kapag nagsusumikap siya ng husto, nalaman niyang hindi na niya matitinag ang kapangyarihan ni Mo Yang. Sa harap ng babaeng hinahabol niya, hinding-hindi papayag si Xiaofu na mawalan ng mukha. Bitawan mo ako, o hahayaan kitang mamatay sa Tungyang County. Sabi ni Xiaofu na nagngangalit ang mga ngipin. Nang marinig ang salitang, kamatayan, halatang natarante si Liu Fang at sinabi kay Mo Yang, mas mabuting pumunta ka kaagad.
Kung sasaktan mo siya, hindi ito magtatapos sa iyo. Sa pagtingin sa paraan ng pag-aalaga ni Liu Fang sa kanyang sarili, ngumiti si Mo Yang. Hindi napigilan ni Aaron na pag-alitan ang isang tulala sa kanyang puso, huwag kang mag-alala, wala akong problema. Kung may urgent ka, pwede ka muna. Hayaan mo akong lutusin ito dito. Nakangiting sabi ni Mo Yang kay Liu Fang. Sa pagkakataong ito, paanong madaling umalis si Liu Fang? Kung tutusin, dahil sa kanya ay hinding-hindi siya makakatabi, boy, namamatay ka at hindi mo alam kung paano magsisi ka. Nilabas ni Xiaofo ang telepono at tila handa nang tumawag. Nang makita ito, mas naalarma si Liu Fang at sinabi kay Xiaofo, Xiaofo, huwag mong gawin ito. Kalimutan mo na ito. Hindi ka niya kilala. Bakit ka mag-abala? Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Xiaofo at sinabing, kalimutan mo na ito, ngunit dapat kang mangako na makakasama mo ako ngayong gabi. Paano iyon? Nang saglit na nag-alinlangan si Liu Fang, direktang binutukan ni Mo Yang si Xiaofo sa mukha. Bantaan si Liu Fang, hayaan si Liu Fang na samahan siyang kumain, ang ganitong bagay, Mo Yang paano maipapangako? Napasigaw si Xiaofo sa sakit, habang si Liu Fang ay napilitan. Hindi niya akalain na maglalakas loob si Mo Yang na talunin si Xiaofo. Ang pamilya ni Xiao ay nasa Tungyang County, ngunit sila ay napaka-impluwensya, at kilala nila ang parehong mga itim at puti. Matapos talunin si Xiaofo, makakarating na ba siya sa isang magandang wakas? Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako, ang lakas ng loob mong saktan ako ay umungal si Xiaofo kay Mo Yang. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Mo Yang. Ngayon ay wala na siyang pakialam kung sino si Xiaofo sa Tungyang County. Anyway, with Aaron around, they will never be in danger. Waste, I beat you. Kung may kakayahan ka, lalaban ka, nakangising sabi ni Mo Yang. Sa personal na kakayahan ni Xiaofo, halatang hindi siya ang kalaban ni Mo Yang, at kahit na wala siyang pagkakataong lumaban, na ikinahihiya ni Xiaofo, hintayin mo ako. Hindi ka mamamatay sa Tungyang County. Hindi ako si Xiao. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!